Sa isang bansa na laging umaasa sa mga proyektong pang-imprastruktura, mahalaga ang bawat piso ng buwis na binabayad ng mamamayan. Flood control projects, mga kalsada, street lamps at paaralan, lahat ito'y dapat nagsisilbi para sa kaligtasan, kaginhawaan at kinabukasan ng tao. Ngunit paano kung ang mga proyektong ito na dapat ay sagot sa pangangailangan ay nagiging kasangkapan sa katiwalian? Nagsimula ang lahat sa issue ng flood control projects. Milyon-milyong pondo ang inilaan upang masolusyonan ang paulit-ulit na pagbaha. Ngunit lumabas sa investigasyon na marami sa mga proyektong ito ay overpriced at substandard. Ang mga pader laban sa baha, madaling gumuho. Ang mga drainage hindi matapos-tapos o agad barado. At sa halip na proteksyon, dagdag problema pa ang dulot. Ngunit dito hindi natapos ang kwento. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan na hindi lang flood control ang may anomalya. Lumabas sa mga ulat, maging ang mga kalsada, street lamps at mga gusali ng paaralan ay tila baga nahawa sa parehong sakit ng sistema. May mga kalsadang bagong gawang sementado, pero ilang buwan pa lang, basag-basag na at puno ng lubak. Ang dahilan? Manipis ang semento at mababang kalidad ng materyales. Mas mura, pero mas mabilis masira. Ang street lamps naman, na dapat nagbibigay liwanag at seguridad sa mga lansangan, mabilis masira o kaya'y hindi lahat nakabukas. May ilan pa na overpriced, halos triple ang halaga kumpara sa normal na presyo ng merkado. Pinakamasakit ang mga paaralan. Mga gusaling dapat nagsisilbing kanlungan ng mga bata, ngunit ilang buwan pa lamang matapos ang inaugurasyon, may mga bitak na sa dingding, tumutulo ang bubong at delikado na agad gamitin. Sa halip na matatag na pundasyon ng edukasyon, tila naging bantayog ng kapabayaan at kasakiman. Sa gitna ng mga revelasyong ito, lumalakas ang panawagan ng taumbayan. Saan napupunta ang pondo? Sino ang dapat managot? Ang mga kontraktor, opisyal ng gobyerno, at iba pang sangkot ay unti-unting nabubunyag. At habang lumalawak ang investigasyon, mas maraming proyektong nadadamay at mas maraming pangalan ang lumalabas. Ang mga proyektong pang-imprastruktura ay dapat nagsisilbing haligi ng pag-unlad. Ngunit kapag ito'y pinasok ng korupsyon, ang haligi ay nagiging buhawi na sumisira sa tiwala ng tao. Ang kwento ng flood control, kalsada, street lamps at paaralan ay hindi lamang usapin ng substandard na materyales o overpriced na kontrata. Ito'y kwento ng milyon-milyong Pilipinong nadaya, ng mga batang nawalan ng ligtas na silid-aralan at ng mga pamilyang patuloy na nalulubog sa baha, hindi lang ng tubig kundi ng kasakiman. Ngayon, nasa kamay ng bayan kung paano ipagpapatuloy ang laban para sa hustisya at pagbabago, sapagkat ang infrastruktura ng bansa ay hindi lamang gawa sa bakal at semento, kundi sa tiwala at pag-asa ng mamamayan. Sa bawat lansangan, sa bawat baryo at sa bawat bayan, may mga proyektong ipinangangako. Kalsadang mag-uugnay, flood control na magliligtas, street lamps na magbibigay liwanag at paaralan na huhubog sa kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga magagarbong ribbon-cutting ceremonies, may kwento ng pagkadismaya, ng pandaraya at ng pagkakait ng karapatan sa mamamayan. Hindi ito katang-isip. Ito'y mga kwento ng overpriced at substandard na infrastruktura, mga proyektong tila itinayo hindi para sa tao, kundi para sa bulsa ng iilan. Magsimula tayo sa flood control projects. Bilyong piso ang inilaan upang masugpo ang pagbaha. Ngunit sa unang bagsak ng ulan, bumigay ang mga pader. Ang mga estero at kanal na dapat ay maluwag at matibay, puno ng bara at mabilis gumuho. Sa halip na ligtas ang mga komunidad, mas lalo silang nalubog. May mga pamilya sa Bulacan, Pampanga at Metro Manila na paulit-ulit na inilikas sa mga evacuation center. Ang sabi ng mga opisyal, may flood control project na raw, pero sa mata ng mga residente, wala namang nagbago at kung meron man, mas lumala pa. At habang sinisiyasat ang anomalya sa flood control, may mga bagong pumutok na issue. Ang sabi ng mga whistleblower, hindi lang flood control, pati kalsada, street lamps at paaralan ay may bahid ng katiwalian. Tingnan natin ang mga kalsada. Sa papel, makapal ang semento, world-class daw ang kalidad. Pero ilang buwan pa lang, basag-basag na. Sa halip na makinis na daan, puno ng lubak at alikabok. Isang halimbawa, sa isang probinsya sa Mindanao,
Nakalistang 20 milyon ang ginastos para sa 2 kilometro ng kalsada. Pero sa aktwal na pagsukat, hindi man lang umabot ng 1.5 kilometro ang sementadong bahagi. Ang natitirang kalahati, iniiwan na lupa, pinapasa na lang sa mamamayan ng gastos para kumpunihin. Lumipat tayo sa street lamps. Ang presyo ng isang poste ng ilaw na dapat 15,000 lang, biglang umabot ng 45,000 kada isa. May mga lugar na kulang-kulang ang poste at ang iba na may hindi gumagana matapos ang ilang linggo. Para sa mga residente, hindi lang ito usapin ng pera. Delikado ang mga madidilim na kalsada. Mas mataas ang insidente ng aksidente at krimen. Sa halip na liwanag, kadiliman pa rin ang nangingibabaw. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nasa mga paaralan. Ang mga batang dapat ay nag-aaral sa ligtas at maayos na gusali, napipilitang pumasok sa mga silid-aralan na may bitak sa dingding at bubong na tumutulo. May mga eskwelahan pa na giniba agad matapos lamang ang 1 taon ng operasyon dahil umano'y delikado na. Isipin mo ang mga batang umaasa sa edukasyon bilang kanilang tanging tiket sa magandang kinabukasan. Sa bawat sirang classroom, tila sinisira rin ang kanilang pangarap. Sa likod ng lahat ng ito, lumalabas ang isang malawak na web ng katiwalian. May mga kontraktor na pumapasok sa bidding, ngunit kontrolado na pala ang resulta. May mga opisyal na tumatanggap ng kickback para aprubahan ang proyekto, kahit alam nilang depektibo ang plano. May mga auditor na pinipikit ang mata kapalit ng lagay, at ang higit na masakit, ito'y pera ng taong bayan. Buwis mula sa dugo at pawis ng mga manggagawa, magsasaka, OFW, at lahat ng Pilipino. Sa halip na magamit sa pag-unlad, napupunta sa bulsa ng iilan. Dahil dito, dumarami ang nagagalit. Sa social media, sa lansangan, sa mga barangay, lahat nagtatanong, hanggang kailan tayo magtitiis? Sino ang mananagot? May mga nagsasabi na ito'y parang isang sugat na paulit-ulit binabalatan. Bawat proyekto may anomalya. At kung hindi ito mapuputol, patuloy lang na mauulit ang kasaysayan ng pang-aabuso. Ang mga infrastruktura ay simbolo ng pag-unlad. Ngunit kung ito'y puno ng katiwalian, nagiging simbolo rin ito ng kawalan ng hustisya, flood control na hindi nakakapigil ng baha, kalsadang mabilis masira, street lamps na hindi nagbibigay liwanag, mga paaralang nagiging banta sa kaligtasan ng mga bata. Ito'y hindi lamang kwento ng substandard na proyekto. Ito'y kwento ng pagkakait ng kinabukasan sa milyon-milyong Pilipino. Ngayon, nasa kamay ng mamamayan ang tanong. Hahayaan ba nating tuluyang maagnas ang pundasyon ng bayan o tayo'y babangon upang buuin muli ito sa haligi ng katapatan at tunay na paglilingkod?